One. Okay, praise God. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang umaga sa parte po ng Europa. Welcome in the presence of God. Welcome po sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ito po ay sa non-sectarian gospel church ministry. Ang pinapahayag po lang dito ay ang kahalagahan at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. At ang vision po ng ministry ito ay ilapit ang mga tao sa paanan ng ating Panginoong Yesus at maranasan nila ang pag-ibig na walang hanggan. Amen. Praise God. At tunay nga po, isa pa naman pong pagpapala sa araw na ito at isang namang mensahe na ipararating sa atin ng ating Panginoong Yesus. Dito pong Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry is headed by Apostle Edmond Ibanez. Amen. Hallelujah. At sa inyo po, sa mga nanonood ngayon sa online, welcome po sa ating lahat. At tayo po ay manatili kung saan man tayo na nakaupo o kaya nanonood na online. At ihanda natin ang ating sarili, ang ating isipan, ang ating buhay para maunawaan natin ang mensaheng ito sa araw na ito. Amen? Hallelujah! Praise God! Ngayon po, ang message for today is about the manifestation of our life mission. Amen. At samahan po ninyo ako sa Book of Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi dito, God has made us what we are in Christ Jesus. God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives living. Amen. Tayo po ay isang lito manalangin, close our eyes, open our heart to our Lord Jesus Christ. Ama, Father God in heaven, maraming salamat po. At pinupuri ka namin, sinasamba, binibigyan ng kalwalhatian dahil ikaw ay dakilang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Patuloy po kami lumalapit sa iyo at hugasan ng aming mga puso at isipan sa lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo kasalanan. Patawarin po kami. Salamat po sa iyong salita na tunay nga po nagbibigay pag-asa at Lord, na tunay na through our faith that we are all already cleansed by you, O God, by the blood of Jesus Christ. Salamat po. Holy Spirit, continue to be with us. At patuloy mo kaming tuturuan, bigyan mo po kami ng karunungan, katalinuhan na bumula sa iyo, at maunawaan at maintindihan namin ang iyong salita na ipahayag mo sa araw na ito. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Ito nga po sa Ephesians chapter 2 verse 10 is about yung mission ng Lord sa atin. Amen. Dito po sabi dito, manifestation. Ano ba ibig sabihin ng manifestation? Ang ibig sabihin po ng manifestation is can refers to the revelation or display of God's presence, power, or will in the world. It often involves the tangible expression of spiritual truths or divine intervention, such as miracles or answered prayers, which serve as evidence of God's existence and involvement in human affairs. Sabihin, mayroong makikita sa atin na nangyari dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga panalangin, dahil sa ating panalangin sa ating Panginoong Yesus. May nangyayari po. Amen. Yun po ang ibig sabihin dito, the manifestation of our life mission. Okay? Praise God. Kaya nga po, tayo po, sabi nga po dito, we are created by God. Kinreate tayo ng Diyos. Hindi lang tayo mamuhay dito dahil sa ating magkaroon tayo ng pera, magkaroon tayo ng magandang buhay, kundi mayroong mission ang Diyos sa atin. Amen. Number 1, narito po yung God made us for a mission. Okay? Sabi nga po sa Ephesians kanina, Ephesians chapter 2 verse 10, I repeat again. Sabi dito, God has made us what we are in Christ Jesus. God made us to do good works,
which God planned in advance for us to live our life doing. Ang nais po ng Diyos ay, ito po, meron pong another translation po dito, sabi dito, para maunawaan natin. Ano? God has made us what we are in Christ Jesus. God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing. Para magkaroon po tayo ang buhay natin magkaroon ng meaningful. Meron pong kabuluhan sa habang tayo pinabubuhay dito sa mundo. Amen. Kaya nga po, in the other words, we are unique. Amen. No one else in the whole world, past or present or future, is like us. God has made us so unique that there are certain things, malaman natin yung mga bagay, only we can contribute to the world. Those things make us our life mission. Meron po tayong mission, kaya tayo po ay nilalang ng ating Diyos na buhay. Kaya until we know our life mission, we are just existing. Kailangan mag-exist po yung buhay natin. Kailangan yung buhay natin, life may seem good, but you won't experience the fulfillment you will be if you are living out God's intentions for us. Amen. Kailangan nandun tayo, lagi tayong nakadikit sa ating Diyos na buhay. Lagi tayong ginagawa natin ang nais ng buhay, ang nais ng Diyos sa buhay natin. Amen. To have a mission. Ano yung mission na yun? Siyempre, to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi nga po ng Panginoon ng Jesus Christ sa Mark chapter 8 verse 35, if you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for may save and for the sake of the good news will ever know what it means to really lives. Maunawaan po natin ang totoong buhay kung tayo po ay nasa ating Panginoong Jesus at ginagawa natin yung pinagawa-gawa ng Lord, yung mission para sila po ay maabot ng salita ng Diyos. Tayo po yung gagamitin. Amen. Hallelujah. Kaya ang Diyos, God is giving us the opportunity to build our life around His missions for you and for us. Amen. That is the mission. The only way to do is by starting with firm foundation. Mag-start tayo. Sino ba yung firm foundation dito sinasabi? Si Jesus Christ. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Jesus Christ, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, and no one can ever lay any other real foundation than that one we already have, Jesus Christ. Amen. Kaya po, kailangan natin, we can choose to build our life on Jesus, the only foundation that will last. Or we can choose to spend our life chasing things that ultimately will fail you. Meron po tayong, mamimili po tayo. Amen. Pero ang nais ng Diyos, magkaroon po tayo ng strong foundation. Si Jesus Christ po, kailangan nandun magkaroon tayo ng relasyon, tunay na relasyon sa ating Panginoong Yesus at maunawaan natin at malaman natin ano ba ang tunay na pamumuhay bilang isang disciple of the Lord Jesus Christ. What is a certain that one day, tayo po, maunawaan natin, malalaman natin, ano po, na we will stand before God. At darating yun, tatanungin po tayo, did you fulfill the mission that I give you in this earth? Tatanungin po tayo. Amen. Kaya, on that day, it will be clear whether you spend our life fulfilling God's mission for you or for us, or choose the chase lesser things. Ipiliin ba natin yung buhay na talagang it will last forever, or yung last forever? Amen. Alam natin, di ba? Alam na natin ngayon kung ano ang pipiliin natin para tayo ay mag-exist. Magawa natin
ang mission ng ating Panginoong Yesus. Amen? Hindi pa huli ang lahat. It's never too late to start living the life God has planned for us, for you. Mag-start na tayo. Start building our foundation on Jesus Christ and pursuing God's mission for our life today. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Kung bago ka man at nanonood ka ngayon sa online ito, this is the start for you, kapatid. Amen? At kung tayo man ay tayo matagal na nang naglilingkod sa Panginoon, may ups and downs tayo sa buhay, start po agad tayo na mag-build tayo ng foundation. At magawa natin yung mission, no matter what, kung ano man na nasa paligid natin, na nakikita natin, o nararanasan natin, go and preach the gospel. Amen. Secondly, may tanong dito, what happened when we run for God? May mission ng Diyos, di po ba? Hindi binigay sa atin. Paano kung tayo po ay, ano mangyayari kung tayo po ay aalis or lalayo, tatakbo, lalayo sa presensya ng Panginoon, sa mission ng Lord na pinapagawa sa atin. Sabi dito sa Jonah chapter 1 verse 3, patungkol po ito sa buhay ni Jonah. But Jonah rose to flee the Tarshish from the presence of the Lord. In other version, Jonah immediately tried to run away from the Lord by going to Tarshish. Amen. Ito po isang lugar na pinuntahan or ni Jonah. Amen. Pero meron po dito na pinagagawa ang Diyos na pinapupunta siya sa isang lugar na yun. Dahil mayroong mission po. Amen. Kaya dito, ang Diyos po, God gives every one of us as a unique mission. Meron pong mga iba't iba, mga unique nga kaya nga And He gives us a choice as to whether or not we fulfill that mission. Ang Diyos nagbigay po kay Jonah ng mission to warn the people of Nineveh that judgment was coming. Okay? Nagbigay po ang Diyos dito ng mission. At sabi dito, nagbigay siya ng word to the people, sabi dito kay Jonah ng Diyos. That judgment was coming. That nakikita na dito yung siguro mga ginagawa ng mga tao na hindi na nakalulugod sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, what happened when we run for God? Ito yung ginawa ni Jonah. Okay? Nagkaroon po si Jonah nang he faced consequences for his decision. Minsan tayo, meron pinagagawa ang Diyos na mission sa atin, sa ministry, pero we run away. Ayaw natin tanggapin. Natatakot tayo. Tandaan po natin, meron po mga consequences po. Amen. Kaya katulad ni Jonah, yung decision niya, ano ang consequences? The same kinds of consequences for you may encounter if you run away from God's missions for you and for our life. Amen. Meron mga consequences po. Sabi sa Bible, in Jonah chapter 1 verse 4, the Bible says that when Jonah boarded a ship to get away from his mission, God sent a powerful wind to push the boat back. Amen. Ano nangyayari? May nangyayari doon sa boat na yun. Kakagulo na siguro. Nangyayari doon, lulubog na yung boat na yun. Sa buhay natin, was that we run away to the mission that God given to us. Meron pong mangyayari. Hindi natin alam, consequences. Amen. But God is always with us. Nasamahan po tayo ng Lord. Pero tandaan po natin, once na tayo po ay umaalis o tumatakbo from God's mission sa ating buhay, meron po mga consequences. Why did God to do that? Dahil mahal po tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos si Jonah. And wanted him to make a good decision that will give him life, a purpose, and fulfillment. Bakit po binibigyan tayo ng ganito ng Diyos? Dahil maunawaan natin, malaman natin, bakit tayo namumuhay dito sa mundong ibabaw?
Dahil may mission. Para ma-fulfill yung mission na ibinigay sa iyo, sa ating lahat, upang ang lahat ng nilalang ng Diyos, yung mga tao nilalang ng Diyos, ay magkaroon tayo ng relasyon at magkaroon ng meaningful ang buhay natin habang tayo nananatili sa mundong ito. Amen. Hindi lang tayo magpapayaman, hindi lang tayo kung ano man ang gusto natin gawin, kundi maunawa natin ang gusto ng Diyos na ipapagawa sa atin. Amen. Kaya nga po si Jonah dito, Jonah's disobedience also threatened the lives of everyone on the boat of Tarshish. When we run away from God's innocent people, nadadamay po ang lahat. Amen. Nadadamay lahat in every parts of our life, in our family, in our ministry, in our work, every parts of our life, once that we run away in the mission of our Lord Jesus Christ. Nadadamay lahat ang mga inosenteng tao. Katulad ng nangyari kay Jonah. Ano po? Hallelujah. Maybe it's our family. Yun ang nangyayari. Sometimes, it's people you don't even know. People can get hurt because of our disobedience. Amen? Kaya kailangan po natin dito na sumunod tayo sa pinapagawa po ng ating Diyos na buhay. Kaya si Jonah, pinakita dito that when you run from God, our lives start downward trajectory. Amen. Habang anong nangyayari, hindi tayo sumusunod, ganito ang nangyayari po. Amen. Sa buhay ng isang mananampalataya. Our disobedience will cause financially, physically, and relationally. Amen. Lahat apektado po pag tayo po nandun yung disobedience to our Lord. Amen. Kaya po dito, ba't sinabi po dito na run away, What happened when run away from God? Patungkol po ito sa lugar ng Ninive, Dahil ito po sa lugar kung saan si Jonah ay malapit po yung pinagagawa ng Diyos, pinapupunta ng Diyos si Jonah doon sa lugar ng Ninive. Was more than 550 miles away. But si Jonah po, he tried running to Tarshish, which was 2,500 miles in the opposite direction. Malapit lang yung pinapupunta, sinasabi ng Diyos na kay Jonah na pumunta ka doon sa Ninive. Malapit lang, 515 miles, pero ang ginawa ni Jonah, he ran away, mas malayo pa, 2,500 miles, opposite direction. Kaya ang katotohanan, the truth is, we cannot run from God for the rest of our life. Amen. Kahit saan pumunta si Jonah, alam ng Diyos. Even us, tayo, alam ng Diyos. Ang ating isipan, ang ating nilalaman ng ating puso. He is everywhere. He knows everything. But He gives your choice because He wants you to love Him and follow Him voluntarily. Amen. Voluntarily na tayo po ay susunod sa ating Diyos na pinapagawa niya sa atin. Dahil God gave us a mission. Amen. Ito ang tanong, since God has your best interest at your heart, why run for Him? Amen. Bakit nga ba tayo lalayo sa ating Diyos? Mas maganda, mas lumapit tayo sa Panginoon. Amen. At maunawaan natin, at makita natin yung manifestation ng power of God sa ating buhay, yung nangyayari na magaganda. At merong mga bagay na mayroon tayong matututunan sa pinapagawa ng Diyos. Amen? Hallelujah. Last thing,
Fulfilling God's mission will take a step of faith. Amen. Sabi dito sa Jonah chapter 1 verse 2, "Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me." Sabi ng Diyos kay Jonah. Pumunta ka sa city of Nineveh, preach against it because its wickedness. Nakita ng Diyos na talagang napakasama na ang ginagawa ng mga tao doon. Kaya nga, when God first gave Jonah his mission, it's required a huge step of faith. In fact, the step was so big that Jonah initially ran from it. Kaya in that time, Nineveh was the biggest and most important city in the world. It was the capital of Assyria. The strongest empire of that day. Nineveh was a beautiful city with wide boulevards. Pipicturean natin yung, maisip natin, maganda. Yung maganda yung parks, maganda yung canals, yung mga great architectures, palaces, and temples. Pag pupunta tayo sa ibang lugar ng mga Europe, ang gaganda, di po ba? But it was also a very cruel and wicked city. The Assyrians destroyed everything in their path and treated everyone else with racial prejudice. Amen. Kahit sabihin mo maganda yung mga kapaligiran, pero yung nangyayari doon sa lugar na yon, sa mata ng Diyos, hindi na maganda. Kaya nga pinadala ng Diyos si Jonah to preach the good news. Kaya nga po, for Jonah to preach to them, it will take a step of faith. Why? First, si Jonah, lumaki siya sa isang small village. Pero kapag lumaki sa isang village, sa isang maliit na village, sa isang lugar na maliit na village, okay, praise God. Pero kapag nadala ka sa malaki kagad, amen. Mag-ano ka dyan? Ang laki-laki ng lugar na yun, bakit papadala mo ako? Mag-iisip ka, kaya ko ba to? Kaya nga dito sabi nga, fulfilling God's mission will take a step of faith. Kailangan natin dito ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesus. At tatandaan ko po, I remember na nung tunuro po sa amin, dun sa foundation of as a Christian life, kailangan po talaga natin ito, yung pananampalataya, yung faith to our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya si Jonah noon, lumaki siya sa isang maliit na village, yet God has calling him to reach the biggest city in the world. Plus, it was more than 550 miles away. It will not be easy to get there. But by faith, magagawa po natin yun dahil tayo po ay tutulungan ng ating Diyos. Sasamahan po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Pero i-activate po natin yung pananampalataya ng ating pananampalataya natin sa Diyos na ito ay mangyayari dahil siya ang kikilos, hindi tayo. Amen. Hallelujah. Kaya po, ang importante po, the most importantly, hallelujah, ay tayo po ay mamuhay sa ating pananampalataya. At alam ko, and I believe, may mangyayari doon sa ating gagawin yun dahil tayo ay kasama natin ang malaking Diyos. Mapangyarihan siya. Amen. But God wanted to save those people. Kasi yung itong lugar na to, most importantly, Assyria was captured, dominated na, and enslaved by Jews multiple times. Marami na times na. The Assyrians, they hated Israel, and Israel hated the Assyrians. They were mortal enemies. They were political enemies. They were religious enemies. They were racial enemies. Magkakalaban po sila. Kaya, but God wanted to save these people too. Kahit anuman, saan man tayo padala ng Panginoon. Amen. Dahil sa mission niya, gawin po natin.
Dahil ang gusto ng Diyos, kahit anong sama ng mga nandun sa lugar na yun, kailangan pa nila ang salvation. Kailangan nila ang salita ng Diyos. Amen. However, instead by obeying, Jonah ran from God's plan. He would not take the step of faith necessary to start his mission, let alone completely it. Kasi like Jonah mission, our God-given mission will test our faith, your faith. Tinetest ng Lord yung ating pananampalataya. Amen? It may challenge our comfort zone. It may challenge our prejudices. It may challenge the politics. Amen? Kung nakita natin, mga ano to, mga senador, mga ganito, nagkakagulo. Ano pang nangyayari sa lugar na yun? Amen? Kailangan nila ang salita ng Diyos. But we cannot accomplish God's mission for our life without faith. Kaya sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. Amen. Habang sinusunod po natin ang kagustuhan ng Diyos, doon sa lugar na dapat natin puntahan dahil yun ang gusto ng Diyos. Kailangan nandun yung ating pananampalataya na tayo sumusunod. At with our faith, may mangyayari pong maganda at makapangyarihan ang Diyos sa lugar na po padadalan ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya nga po, what Jonas eventually learned is that God will be with us every step along our mission, guiding and providing for us. Kaya si Jesus po nag-promise this when He gave the Great Commission. Sabi dito, Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sasamahan tayo, hindi tayo iwanan. Sabi dito, therefore, this is the Great Commission ng Diyos na pinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of the age. That is the promise of God, na habang ginagawa natin ang mission, yung vision na pinagkaloob po sa ministry ng Diyos, ito po yung surely, sabi ng Lord, I am always with you to every end of the age. Amen. Hindi tayo matatakot dahil sasamahan tayo ng Diyos. Siya mamumuna sa atin. Amen. Gawin lang natin yung parte natin. Okay? Praise God. At makikita natin ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa mission na ipinapagawa ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Kaya yan po yung the manifestation of our life mission. Biyang tayo po ay kinreate ng Diyos, hindi lang tayo na mamuhay lamang ng ganito, kundi mamuhay tayo na mayroong kabuluhan, or meaningful sa mundong ito. At makita sa ating sarili, sa ating buhay, that Jesus is always in us. Amen? Hallelujah. Tayo po manalangin. Glory to God. Oh Father God, maraming salamat po. Salamat sa iyong salita na narinig namin. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat at tunay na kami po ay na-encourage na gawin ang iyong mission na ipapagawa mo sa amin sa ministry upang maihayag ang katotohanan ang iyong salita sa mundong ito. At tunay nga, apart from you, we can do nothing. Samahan po kami hanggang kami nabubuhay upang gawin namin ang aming parte sa misyong ito, sa ministry, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin.
Salamat po at dalangin ko sa lahat na nakarinig at nanood na online service na to. I pray continue to bless them at maranasan nila, Panginoon, na abundant life. Maranasan nila kagalingan. Maranasan nila, Panginoon, ang kapayapaan at kagalakan sa puso ng bawat isa. Sino man, Panginoon, na mayroong sakit karamdaman sa oras na ito, Lord, I pray that they are already healed by you in Jesus' mighty name. They are always, Lord, na maranasan ang pinasang blessing sa buhay nila. Sa lahat ng mga nangangailangan ng trabaho, Lord, ikaw po ang bibigay ng trabaho ito sa pangalan ni Jesus. At sa pamilya na nagkahiwalay, bubuuin mo sila, Panginoon, at magsasama-sama at magpupuri sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. We declare victorious right now in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. At sa susunod na Sunday service online na ito, Panginoon, may panibago kang mensahe na naman ni ipararating mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. At I pray ang mensahe ito ay nagbigay sa atin ng kalakasan, nagbigay po sa atin ng karunungan at natutunan natin upang maiwasan natin na tayo lumayo sa kagustuhan ng ating Diyos na buhay. Amen. God bless you to all of you in every aspect of our life. Bye.